ngaw-ngaw mo nga akong giyatak-yatakan ang iyang pagkapare. Grabe mo, gusto ko niyo patyon. Okay, kumusta? Welcome. Ito yung lingkod Brad Wendell Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At may nagpadala natin ng profile si kapatid na Lanibaw. Ito pala ang profile ng naturang albularyo Chua Antonio Jr. Kung mapansin ninyo na siya ang minumura niya si Father Darwin, di ba? Ngayon, siya na ang pabiktim-viktim dahil nanganganib daw ang buhay niya. Ewan ko kung ito ba'y pang-content lang niya o talagang nais ba talaga niyang yun ang kanyang sarili. Maliban sa mga anting-anting, parang gustong magdarna. Di lang yan, may pinakita pa dito sa kaniyang profile. Sandali muna. Ngaw-ngaw mo. Yan. Nga akong giyatak-yatakan. Ang kaniyang profile ay hawak ito, no? Maraming mga anting-anting pagkatapos may hawak pa na ganyan at ngayon pabiktim-viktim na dahil nanganganib daw ang kanyang buhay. Ang galing magdrama talaga. Pero alam niyo naman, no, na maliban na siya ay may mga anting-anting, siya mismo ang umanib. Siya mismo ang nag-angkin. Ako yung demonyo. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Oh, so okay lang daw umano. Demonyo naman umano talaga siya. Hilak-hilak mo. Ngaw-ngaw mo. Nga akong giyatak-yatakan ang iyang pagkapare. Grabe mo, gusto ko niyo patyon. Oh, so grabe kayo, gusto ninyo akong papatayin. Ang galing magdrama, ano? Oh. Sino bang ikaw ang galit, ikaw ang nagmumura, ang problema pala nito mga kapatid, umaangkin pa siya na siya'y Katoliko. Huwag mo i-claim dahil may authority ka kasi nabasbasan ka ng obispo. Naka-record yan. Naka-record yan, sinabi mo yan. Kaya shame on you. Ako hindi Katoliko, Katoliko ako. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Welcome po. Sa mga pumasok ngayon, acknowledge natin ang mga pumasok sa pagkakataong ito. Itong isang albularyo na alam niyo naman, para makita ninyo yung uploaded video, doon makita ninyo mga kapatid na grabe ang pagmumura niya, no? At kaya dumaan lang sa wall ito, nanawagan ako, sino ba nakakilala nito? Dumaan kasi, din download ko ang video niya, din
nawala na, kaya di ko natunton. At ito ang nasa wall niya, no? Ito nasa wall niya, parang may ambisyon yatang maging Darna. No? Ano ba talaga? Albularyo o Darna? No? Pero, ito naman ang pinakita niya, may hawak siyang high-powered. Ngunit, pabiktim-biktim siya na ayon sa kanya, Hilak-hilak mo. Ngaw-ngaw-ngaw-ngaw mo. Nga akong giyatak-yatakan. Iyak-iyak kayo. Ngaw-ngaw-ngaw-ngaw kayo. Sino bang umiyak? Ha? Di ba sila lang ang umiyak? Di naman sila inaano ni Father Darwin, kundi binanggit lang ang aral ng simbahang Katoliko, aral ng Biblia, na bawal ang mga anting-anting. Minumura ba sila ni Father Darwin? Hindi, sila ang nagmura kay Father Darwin. Kaya nga, sabi ko, makita ninyo, professional ang mukha, pero very unprofessional ang salitang lumabas sa malaking bunganga. Di ba? Okay, tuloy natin. Ang iyang pagkapare. Grabe mo. Gusto niyapak-yapakan daw umano ang pagkapari ni Father Darwin. Grabe naman kayo. nyo pat yun. Gusto ninyo akong papatayin. Yon. Yon ang sabi niya, gusto daw umanong papatayin. At nagpakilala itong Katoliko daw siya, mga kapatid. Ha? Katoliko daw umano siya. Huwag mo i-claim dahil may authority ka kasi nabasbasan ka ng obispo. Naka-record yan. Naka-record yan, sinabi mo yan. So ano kung naka-record yan? Na yun naman talaga ang aral ng simbahang Katoliko. Ang may otoridad sa pag-blessing ayon sa pag-bless, no? Catechism of the Catholic Church number 1669 ay ang mga ordained minister. Ito'y obispo, pare at diakono. Kung ikay Katoliko, dapat alam mo yan. Pero sabi niya dito, kaya shame on you. Shame on you. Mahiya ka naman. Imagine, di mo alam na dapat ordained minister ang gagawa ng blessing, ordained minister ang maging exorcist, bishop ang lahat ng obispo, exorcist, at ipinagbabawal ang mga anting-anting. Sino ngayon ang shame on you? Nakakahiya talaga. Tapos, umangkin na? Ako hindi Katoliko, Katoliko ako. Pero wala akong respeto sa inyo. Katoliko daw umano siya, mga kapatid, ngunit wala siyang respeto. Pagbigyan natin, kung siya ay Katoliko, ano ang tawag sa Bible sa mga ganong ore na Katoliko kung Katoliko man? Una, may sabi sa Pahayag Kapitulo 3, versikulo 16, kaya nga, sapagkat ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit, sosoka na kita mula sa aking bibig. Ano daw umano ang mabasa sa Pahayag 3:16? Ikay maligamgam, lukewarm. Yun ang tinatawag na lukewarm Catholic. Na sa Bible, kung ikay lukewarm Catholic, isusuka daw umano, Pahayag Kapitulo 3, versikulo 16. Tandaan natin ito, mga kapatid, ang daming mga nag-aangkin na sila'y Katoliko, tulad nitong si Mr. Chua, di ba? Kung ikaw ay nagpakilalang Katoliko, dapat namuhay ka ayon sa pananampalataya at turo ng simbahang Katoliko. Ang inyong mga kilos dapat naaayon sa pag-aangkin mo na ikaw ay Katoliko. Bakit? Dahil kung ikaw ay isang Katoliko at nag-aangkin na Katoliko,
dapat patunayan mo na ikay hindi sa pangalang Katoliko lamang. Dapat yung kilos mo, yung pananalita mo, yung pamumuhay mo ay naaayon sa turo ng simbahang Katoliko. Bakit? Dahil ang mga lukewarm Catholics na namumuhay na hindi ayon sa Katoliko na pananampalataya, alam nyo, mas mabuti pa na hindi kayo mag-aangkin at tawagin ang inyong sarili na kayo'y Katoliko. Bakit? O natandaan natin mga kapatid, sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, tapos ng kabatayan, haharap tayo sa hukom. At sa araw ng paghukom, hindi makakatulong ang pag-angkin kung ikay Katoliko sa salita lamang. Dahil ang Diyos ay huhukom kung ikaw ba'y namumuhay batay sa turo ng simbahang Katoliko. At hindi batay sa pagpapakilala mo sa sarili na ikaw ay Katoliko. Ang nag-aangkin na Katoliko, ngunit hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko, anong tawag niyan? Maliban sa Pahayag Kapitulo 3:16 na lukewarm Catholic, yun po ang tinatawag na nominal Catholics. At ang mga nominal Catholics ay siyang nagbigay ng napakasamang imahen sa simbahang Katoliko. Bakit? When you claim to be Catholic and you behave in non-Catholic manner, nako, people associate your behavior with the Catholic Church, regardless if it's contrary to her teachings, because you are their exposure to Catholicism. Madali lang mag-angkin na Catholic. Kaya, yun ang sinabi ni Cardinal Gibbons sa kanyang aklat Pananampalataya ng ating mga ninuno na James Cardinal Gibbons na palaging ginagamit ng mga iglesia ni Kulapo. Maraming salamat ni Lianis Aliosa. No? Anong sabi sa aklat ni Pahina 30, sa aklat ni Father Cardinal Gibbons, Pananampalataya ng ating mga ninuno? Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat ng iskandalo'y dumating, ngunit sa aba nila'y nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katoliko'y lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahihiwalay nilang mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Yun ang sabi. So, kaya, andali mag-angkin na Katoliko. Pero mahirap, pag mag-angkin ka Katoliko, namumuhay ka na hindi naayon sa aral mismo ng Katoliko. Dahil ang mga tao na nagsubaybay sa inyo ay pati mismo ang Katoliko, no? Ay sinisiraan dahil sa pamumuhay ng mga taong nag-aangkin na Katoliko na ang kanilang buhay ay salungat naman sa turo ng simbahang Katoliko. Okay, sa pagkakataong ito, pwede ba mag-angkin kang Katoliko pagkatapos mag-angkin ka rin na ano? Ako yung demonyo. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? So, pwede ba na mag-okay lang tayo dahil para sa inyo, demonyo? Abay, delikado yan. No? Delikado. Sabi ni Roselyn Aquino, shout out po dyan sa Mindoro. Okay. So, ngayon,
ito ang kaniyang pahayag. Isa-isahin natin. Cebuano ito, mga kapatid. May isang video lang siya na Tagalog. Ito. Hahay, Hay daw. istrito na nako mo. Ano yung street? Streeto na daw umano niya. Tamong mga followers ni Darwin, Yung mga followers ni Darwin. So, naalala nyo sa mga video sa demonic position na makita, yung mga possessed talaga, yung mga demoniac, yung mga possessed. Yung mga kumikilos sa kanilang katawan at nagsasalita ay ang mga fallen angels, mga demonyo. Ayaw yon magtawag na father sa mga pare. Walang pagkakaiba sa ibang mga sekta at walang pagkakaiba din nitong pabor na pabor sa mga anting-anting. Ang sabi pa niya, ayaw daw niya umanong makipagdebate. Una, ang pakipagdebate, hamon yon ng kasamang albularyo niya. Diba? Hamon yon ng kasamang albularyo na tinanggap ni Father Darwin at nang tinanggap ni Father Darwin, abay, biglang tumakbo. Naduwag. Ganon ba ang mga albularyo? Siya ay nasaktan. Baka sumasalamin sa kanya ang pagiging duwag sa paghamon ng debate, ngunit tatakbo. Kaya nga, siya ang naghamon, yung kasamang albularyong ang daming mga burloloy na nakasuot na mga anting-anting, tinanggap naman, friendly. Ang resulta, itong si Mr. Antonio Chua, abay, minurang-minura niya si Father Darwin. Pagkatapos, sa videong ito, pa-victim-victim. Bakit? Bubugbugin daw umano siya. Nanganganib daw ang buhay niya. Ang galing magdrama. Okay, tuloy natin. hilak-hilak mo. So, sino ba yung sinabi niyang paiyak-iyak kayo? Sino ba yung paiyak-iyak kayo? May umiyak ba? O siya ang umiyak ngayon? Nagpapansin, pinansin, ngayon, pa-victim-victim na. Dahil may naghahamon daw, bubugbugin daw umano siya. Di po ba? Maliban sa mga anting-anting mo, may pinupost ka pang dala mo high-powered. Kaya yung mga anting-anting, pinaniniwalaan yun ay proteksyon sa inyo. At may high-powered pa kayong dala. Kaya totoo talaga ang pananampalataya ng simbahang Katoliko ayon sa mga santo. The more you have security in this life, the more you felt insecure. So yun, sa mga insecure. Okay, tuloy natin. Ngaw-ngaw-ngaw-ngaw mo. Ngaw-ngaw-ngaw-ngaw mo. Ano ba Tagalog ng ngaw-ngaw-ngaw-ngaw? May ngaw-ngaw-ngaw-ngaw pa siya. Iyak-iyak kayo, ngaw-ngaw-ngaw-ngaw kayo. Nga akong giyatak-yatakan ang iyang pagkapare. Na inapak-apakan niya umano ang pagkapare ni Father Darwin. Ngaw-ngaw-ngaw-ngaw mo, ibig sabihin siguro nagreklamo kayo na inapak-apakan ko ang pagkapare ni Father Darwin. Yatak-yatakan ako ang iyang katungod. So, inapak-apakan niya umano yung rights ni Father Darwin. Dakong sayop ka na. Maling-mali daw umano. Una, kahit kailan, hindi minumura ni Father Darwin ang mga albularyo. Ikaw lang, Mr. Chua, ang nagmura kay Father Darwin. Sino ngayon ang mali? Yung hindi nagmura na itinuturo lang ang aral ng simbahang Katoliko? O ikaw na grabe ang pagmumura mo? Pagkatapos nag-aangkin ka na
na Katoliko ka? Anong sabi mo? Shame nyo. Oh, okay, tuloy natin. Kay ngano ako ginasulti lang nako ang tinuod. Oh, anong totoo? Sinabi daw umano niya ang katotohanan. Anong totoo? Galit ka ba na sinabi ni Father Darwin ang totoo? Una, sa daming mga anting-anting, ano bang nakasulat sa Biblia? Di ba gumagamit kami yun ng Biblia? Eto, balikan natin. Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 11 hanggang 13. Eto mabasa natin. O, gumagamit ng anting-anting. O, nagpapagamit sa masasamang espiritu. Dito pa lang sa 11. Ano daw? Ang gumagamit ng anting-anting ay nagpagamit sa masasamang espiritu. Oh, mali ba si Father Darwin? Sa pagbasa niya dito, di po ba? Ang pahayag ni Father Darwin, ang mga albularyo kumukuha ng kapangyarihan sa demonyo. Mas malala ang sa inyo. Bakit? Dahil idineklara talaga niya na ano siya? Ha, ako yung demonyo. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Oh, yan. Okay lang umano na demonyo. Ha? Sabi dito ni Bicol, Bro Windel, halos lahat po ng albularyo ay Katoliko. Karamihan, mga Katoliko, lalo na yung tinatawag na lukewarm Catholic. Oh. At tandaan natin sa mystical, discernment of mystical phenomenon, may bahagi yan sa pag-aaral ng mga exorcist kaugnay diyan para matrace talaga kung saan galing ang kapangyarihan. Naalala nyo ba yung isang Mother Superior sa Cordoba, Spain na si Mother Evangeline de la Cruz of Cordoba, Spain? Mother Superior yon. At kinikilala siya na the living saint dahil ang dami talagang gumaling na pumunta sa Mother Superior para magpagamot. Mga hindi lumakad. At grabe talaga. So nakilala siya para sa mga tao na the living saint. Tandaanin niyo Mother Superior yan. Ang pangalan niya, Mother Evangeline de la Cruz of Cordoba, Spain. Ano nangyari? Sa daming mga nagpagamot sa kanya, pagdating na sa ika-40 taon sa kanyang panggagamot, doon nalaman na si Mother Evangeline de la Cruz ng Cordoba, Spain, sa Espanya, Mother Superior pa ito, possessed pala ng demonyo. Bakit? Dahil may pagkakataon na nag-trance siya. At noong pumunta ang exorcist sa monasteryo at nagsagawa ng diagnostic prayer, kumuha ng karayom yung exorcist at itinusok sa kaniyang paa. Walang reaksyon. Pero yung karayom inilagay sa holy water, itinusok sa kaniyang paa, abay nag-react. Doon na-trace na may aversion of sacramentals si Mother Evangeline de la Cruz. Kaya, isinailalim siya ng Inquisition. Mother Evangeline de la Cruz yan, Cordoba, Spain, Mother Superior yan. At sa Inquisition, doon inamin ni Mother Superior Evangeline de la Cruz ng Cordoba, Spain, na siya'y possessed. Dahil noong 7 years old siya, bata pa, nagpakita daw sa kanya ang Panginoong Hesus. Panginoong Hesus daw ang nagpakita at sinabing manggamot ka. Noong 14 years old siya, muling nagpakita ang Panginoon at kaya tumakbo siya at nag-embrace siya nito at sabi niya, niyakap niya, Panginoon, nagalit.
nagpakita sa kaniyang tunay na muka, demonyo pala. At nagsagawa ng kasunduan kay Evangeline na makilala ka sa kabanalan, marami kang matulungan na mga may sakit at mapagaling mo. Mabuntis ka, ngunit di mawala yung virginity mo. Yon. Sumang-ayon siya. Kaya nakilala siya sa Espanya, sa karamihan, na siya'y the living saint. Pero huli, pagdating sa ika-4 na taon na panggagamot niya, doon na-discover na siya pala'y possessed. At siya'y umamin. Possessed siya. Kaya isinagawa ang solemn exorcism. Siya nga ang nag-volunteer. Sunugin niyo na lang ako para makabayad ako sa aking kasalanan. Ngunit hindi yan ginawa ng simbahan. Kaya kaugnay diyan mga kapatid, lalo na pag albularyo, galit na galit sa mga exorcist. Galit na galit sa mga pare. Di ba? Yung na-interview ni Father Darwin, duda na kayo dyan. Lalo na kung ang isang galit na galit kay Father Darwin, aangkin pa sa publiko na ano daw siya? Yun ha, ako yung demonyo. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Oh, yan. Delikado yan. Pero ang layunin natin mga mahal na kapatid at sa kahit pa sa mga Katoliko na mga albularyo na lalo na yung mga lukewarm Catholic na binanggit natin sa Revelation chapter 3 verse 16 upang matulungan at mamulat sila sa katotohanan. Magalit man kayo, magmura man kayo, di mabago ang aral ng simbahan. Catechism of the Catholic Church 21:17. Even if the purpose is to restore the health of someone is gravely contrary to the virtue of religion. Balikan natin ang Deuteronomio. Nasa Biblia yan. Malinaw na malinaw ang sabi sa Deuteronomio 18:11-13. O gumagamit ng anting-anting, o nagpagamit sa masasamang espiritu, o sa lamangkero, o sumangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na gawaing ito, ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Dapat kang mananatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos. Napakalinaw ang nasa Biblia. Magbago ba ang nakasulat sa Biblia kung sila mismo, mga kapatid, magwala? Kung sila mismo'y magalit? Kung sila mismo'y magmura? Magbago ba ang turo ng simbahang Katoliko? Hindi. Pero kahit hindi magbago, ang panalangin lang natin para nito mga nagmumura na kahit umaangkin na sila'y demonyo, ay sila'y makonvert sa tunay na pananampalataya. Tuloy natin. Abi ba kay pare? Santo na siya? Sabi niya, dahil po ba pare, banal na siya? Yun ang sabi niya. Well, bawat isa sa atin tinatawag na mamuhay sa kabanalan. Unang Pedro 1:14 mga kapatid. Tinatawag bawat isa. Meron man tayong kakulangan sa ating pagkatao kahit sa pare. Pero bilang Katoliko, ang ambisyon talaga sa buhay natin na mamuhay tayo sa kabanalan. Dahil kung yun ang ambisyon natin na mamuhay tayo sa kabanalan, talagang ibigay yan sa Diyos para sa atin. Dahil naging kaisa sa kanyang ambisyon para sa atin. Okay. Now ngayon, galit na galit siya ni Father Darwin at sabi niya, dahil ba pare, banal na? Kaya itinuturo ni Father Darwin
ang mga turo na makapagbanal sa tao. Lalo na yung di tanggapin ang tinatawag na mga anting-anting. Dahil kasuklam-suklam yan sa Diyos mismo. Nasa Biblia yan, mga kapatid. No? Balikan natin ang nakasulat sa Ezekiel 13:18. O, tingnan nyo. Di ba, gumagamit sila ng Biblia. Kung gumagamit kayo sa Biblia, di nyo ba nabasa ito? O iniiwasan lang talaga? Galit kayo dahil sinabi na bawal ang anting-anting. Sabihin mo sa kanilang, ako, ang makapangyarihang Panginoon, ang nagsabi, kahabag-habag kayo, kayong mga babaeng bumibiktima sa mga mamamayan ko, maging mga bata o matatanda, sa pamamagitan ng mga anting-anting ninyo. Nilagyan ninyo sila ng mga anting-anting na polcheras na sa kanilang kamay at bilo sa mga ulo. So napakalinaw yan. Yun ang turo ng Simbahang Katoliko, nakasulat din sa Biblia. Tuloy natin siya. Abi ka ba kay pare? Mabutan ta niya unsa iyang gustong buhaton? Kung ikaw ay nag-aangkin na Katoliko, dapat sumunod ka sa aral ng Simbahang Katoliko. At hindi ka susunod yun sa pag-aangkin mo kung sino ka. Ako yung demonyo. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Yan. Bilang Katoliko, dapat susunod talaga tayo sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Dahil kung di tayo susunod sa pagiging Katoliko, aral ng Katoliko, anong tawag yan? Nominal Catholic. Yon ang tawag niyan, nominal Catholic. Anong sabi sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 16? Ang nakinig sa inyo sa mga apostol, at tandaan natin, ang mga apostol ay unang obispo, Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. At si San Pablo'y pare na mabasa natin sa Roma Kapitulo 15, versikulo 16. Tuloy natin mga kapatid. Pasunodon ta niya, ipugos niya iyang gusto. Di naman, pinipilit daw ang gusto. Di naman ganyan. Ang Simbahang Katoliko nagtuturo lang. Nasa inyo kung susunod kayo o hindi. Nasa inyo kung mananatili kayo sa claim ninyo. Nasa inyo yan. Kung mananatili kayo. Ako yung demonyo. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako. Mananatili ba kayo sa claim na yan? Nasa inyo yan. Ang ginawa ng Simbahang Katoliko, ang ginawa ng mga defensor, ang ginawa ni Father Darwin, na ituro kung ano ang tama. Tuloy natin. Tama ba na? Tama ba umano mga kapatid, napipilitin sila? Pinipilit ba kayo? Pinipilit ba kayong isurrender ang inyong mga anting-anting? Hindi naman. Kundi ang ginawa, nangaral lang kung ano ang dapat gawin bilang Katoliko, kung ano ang tamang sundin. Hindi yung mga anting-anting na alam nyo namang bawal kahit nakasulat sa Biblia. Catechism of the Catholic Church. Tuloy natin. Giyatakan ang iyang... So, inapakan ang kanyang, Sino ba kalaban mo? Sinong kalaban mo? Sino nagsabing inapakan? Dapat pinakita mo dyan na merong mga nagsabi, sino yan? Puro daldal na lang, di ba? Okay, tuloy natin. Sino ba nagsabing inapakan si Father Darwin? Giyatak-yatakan?
ang iyang pagkapari, sobra na po kayo na nga isto. Oh, inaapakan ang kanyang pagkapari. Sobra naman ang salita na yan. O nakalimutan mo ba? O, nagka-amnesia ka. Nagka-amnesia ka na ba? Ba't di mo magamot ang amnesia mo? Bakit? Eh di po ba? Grabe ang pagmumura mo? Eh kay minura ka ba? Di ba? Huwag mong gawin sa iba ang di mo gustong gawin para sa iyo. Minura ka ba? Hindi. Walang CFD, walang pari nagmura sa inyo. Ang ginawa namin ay ihayag lang kung ano ang tama. Kayo ang nagmura. Oh, so, tuloy natin. Surya, oy. Pero sa laing bahin, Oh, sa mga di nakaunawa ng Cebuano, ngunit, sabi niya, ngunit, kung kaya niya bastuson, oh, kung kaya niya binastos, paano ba binastos? Maglabas ka ng video na binastos ni Father Darwin ang mga albularyo. Meron ba? Ang sabi ni Father Darwin, ang kapangyarihan, hindi lang si Father Darwin ang nagpahayag diyan, kahit na mga obispo na exorcist, kahit na yung mga exorcist na pare, dahil sa lahat ng mga opisina ng exorcism, kadalasan sa mga biktima ay mga nagpagamot sa albularyo. Mga apo ng albularyo, mga anak ng mga albularyo, o mga albularyo mismo. Kaya nga, ipinangaral ito ng mga exorcist para maiwasan ang ganitong tinatawag na deception. Okay, tuloy natin. ang mga healer, ang mga mananabang, Ang mga healer daw, ang tinutukoy niya, mga albularyo. gabuhat og maayo, Oh, gumagawa ng mga kabutihan. kaya pod ibalik namo sa iya ang iyang binuhatan. Oh, kaya din umanong ibalik kay Father Darwin ang ginawa ni Father Darwin. Ano bang ginawa ni Father Darwin? Di po ba? Binasa ni Father Darwin ang Catechism of the Catholic Church 2116. Binasa ni Father Darwin ang Catechism of the Catholic Church 2117. Binasa ni Father Darwin ang nakasulat sa Biblia at nasa Biblia talaga napakalinaw na galit ang Diyos sa mga anting-anting. Oh, naniniwala kayo sa Biblia? Naniniwala ba kayo sa nakasulat na yan? Ba't iniwasan ninyo yan? Oh. So kung ano ang ginawa ni Father Darwin daw umano, ibabalik niya. O sige, nagmumura ka. Grabe ang pagmumura mo kay Father Darwin. Makita niyo yan sa isang uploaded video, mga kapatid. Yung grabing pagmumura. No? Na kung mapakinggan niyo, ang unang nasa isip niyo, tao pa ba ito? Tao ito? O Yun ha, ako yung demonyo. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako. So, siya nag-okay na demonyo. Ang pahayag ni Father Darwin, ang mga albularyo kumukuha ng kapangyarihan ng demonyo. Sa demonyo. Hindi sinabi, ang mga albularyo ay mga demonyo. Pero siya, iba ang kanyang pag-angkin. Mas karumal-dumal itong pag-angkin. Ha, ako yung demonyo. Oh, yan. Galing sa bibig niya mismo yan. At nag-okay pa siya. At ang layunin ni Father Darwin at layunin ng mga defensor na yung mga nabulag. Unang Korento 4:4. Dahil sa kapangyarihan ng mga demonyo, ay maibalik natin sa kawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang simbahang Katoliko. Tuloy natin.
Tama ba na? Suko kayo siya sa mga amulets. Suko kayo siya sa mga taling-taling. Oh, tama ba o mano? Galit na galit siya sa amulets. O sige nga, ipakita mo video. Huwag kang magdrama na galit na galit si Father Darwin sa amulets. Kung tingnan ninyo, inihayag lang ni Father Darwin, ipinangaral lang ni Father Darwin, ano ang epekto kung meron kang anting-anting? Sino ang galit sa amulet? Sa mga anting-anting? Sino? Hindi si Father Darwin. Ang galit sa anting-anting, ang Diyos mismo, nasa Bible yan, oh. O, tingnan, oh. Deuteronomio, balikan natin. 18, 11, 13. Kahit dito lang sa 18, sa 11. O gumagamit ng anting-anting. O nagpagamit sa masasamang espiritu. O sa lamangkero. O sa mga sangguni. Sa mga patay. Galit ang Diyos. Kaya, sabi sa Diyos mismo, anong sabi niya? Wawasakin niya. Ano bang wawasakin ng Diyos? Oh, sisirain niya. Ano? Ang Diyos galit, kaya ipinangaral ni Father Darwin yan. Ipinangaral namin yan. Aral yan ng simbahan. Ang aral ng Diyos, aral ng simbahang Katoliko. Mikas, Kapitulo 5, versikulo 12, sisirain ko ang inyong mga anting-anting at maglalaho ang inyong mga mangkukulam. O, sino ang galit? Ang Diyos. Si Father Darwin, nangaral lang batay sa aral mismo na nakasulat sa Biblia at aral ng simbahang Katoliko. Wala naman ka mang mabasa na, wala ka namang makitang video na nagwala si Father Darwin dahil lang sa mga anting-anting. Diba? O kaya, yung sinabing galit na galit sa mga anting-anting, imagination mo lang yon. Imagination ba yun? O, naghahalusinate ka na. Okay, tuloy natin. Unya karon, mga hatag siya mismo. Siya mismo mga hatag. Oh, ngayon, siya mismo namimigay. Ano bang bigay ni Father Darwin? Anting-anting ba yon? Libre. Tama ba na? Oh, namimigay ng libre. Libre, walang bayad. Tama ba umano? Galit na galit siya. Si Father Darwin umano, namimigay. Namimigay ng libre. Oh. Tama ba umano? Anong binigay ni Father Darwin? Ano? Napoy member mo ingon nga. Oh, anong sabi ng member? Wa man siya nang hatag og agimat unsa man day ng mga medals, agimat man na. Di man umano nang bigay ng agimat. Ano daw umano yung mga medals? Agimat yan. Mali. Kaya aral-aral naman. Ano ba ang agimat? Tingnan mo na ang diksyonaryo. Tingnan mo ang diksyonaryo. Ano ang agimat? Dahil kung di tayo susunod sa diksyonaryo, alam nyo, kung di tayo susunod sa diksyonaryo, mag-define lang tayo kaugnay sa agimat. Ang resulta niyan ay Ako yung demonyo. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. so okay lang daw umano yan. Demonyo naman umano siya. Ikaw mismo ang naghayag kaugnay diyan. Ikaw mismo ang naghayag kaugnay diyan. Sandali pa. Ito ba? Baka ito. Sandali. Tingnan natin to. Hindi alam ng isang bobo na bobo siya. Ano daw? Di alam ng isang ano? Ito. Hindi alam ng isang bobo na bobo siya. So tingnan natin ang definition ng anting-anting amulet. Tingnan yung dictionary, online dictionary.
Ano ang definition ng anting-anting? Oh, amulet. Ito mabasa. Such as an ornament often inscribed with imagic incantation. Oh, may incantation. Yung incantation na yan, yun ang demonic. Tingnan nyo naman, anong definition ng incantation. Pero, pagdating sa tinatawag na sacramentals, ano po ba yung sacramentals? Sacramentals instituted by the church. Anting-anting ba yan? Hindi. Ito, ang mabasa natin sa Catechism of the Catholic Church, 1697. The Holy Mother Church has moreover instituted sacramentals. These are sacred signs which bear a resemblance to the sacraments. They signify effects, particularly of a spiritual nature, which are obtained through the intercession of the Church. By them, men are disposed to receive the chief effect of the sacraments, and various occasions in life are rendered holy. Yun ang sacramentals. Magiging epektibo ang sacramentals sa buhay ng isang binyagang Katoliko pag meron tayo nitong tatlong conditions. Ano yung tatlong conditions na yan? Proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Hindi yan anting-anting. Ikaw lang ang nagbigay definition na anting-anting yan. Oh. Kung totoong Katoliko ka, dapat sundan mo yung sundan mo yung mabasa sa Catechism of the Catholic Church, John Germa, kasama ang rebulto. Ang rebulto naman, hindi lahat na rebulto, imahe diyan sa Biblia ay ipinagbabawal. Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, yun ay mga Diyos-Diyosan. Yeah? Pero Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22, ang Diyos mismo may utos na gagawa ng mga banal na mga imahe. Yun ang larawan ng mga anghel o kerubin. Pero mapansin ninyo, yung mga albularyo, meron din yan silang mga imahe ng mga santo. Meron din silang crucifix. Bakit meron? Dahil malinaw yan sa ikalawang Korinto Kapitulo 11, versikulo 12, ituloy na lang natin sa 15, na kahit si Satanas magkunwaring anghel ng liwanag. Oh. Kaya di umano katakataka na ang kaniyang mga alipin ay magkunwaring apostol din. Tuloy natin. So ano na? Naghang siya. Bungol. Ano? Ano daw? Sandali. Kung sa mo buta, bungol. Oh, ano daw? Bingi ka, bingi. Sino bang kalaban mong bingi? Ha? Ito talaga si Chua. Napaka-cute niya. Tuloy natin. Mauna akong ginasulti. Ingon bawal. Nganong mga hatag man? Oh, sabi niya, yun ang sinabi ko. Sabi, bawal. Ba't namigay kayo? Ang pamigay ay, una, yung mga sacramentals. Yung mga religious items, pag mabless, maging sacramentals na yan. Oh. Hindi yun anting-anting. Kaya nga, may catechism na isinagawa para hindi gamiting parang anting-anting. Dahil kadalasan kasi, yung mga albularyo, ang Benedictine cross, Benedictine medal, dahil ginagamit sa exorcism, ginamit din ng mga albularyo para sa kanilang anting-anting. Oh, sa
Discernment of mystical phenomenon, may rolling dyan. Pag galing sa albularyo, huwag nyo nang gamitin yan. Dahil contaminated na yan. O, yun ang rolling. Pero, pag ang sacramentals ay galing sa simbahang Katoliko, kaya may katikisim dyan. Epektibong-epektibo itong magamit sa bawat Katoliko, provided na mayroon itong namumuhay ito sa tatlong kondisyon. Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Proper faith. Katoliko ka, pagkatapos, sinuway mo ang aral ng simbahang Katoliko, proper faith ba yan? Pagkatapos, Katoliko ka, di ka naman nagsimba. Lukewarm Catholic yan. Nominal Catholic yan. Hindi sumlaki. Hindi na yan. Proper disposition of morality. Di ba? Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. State of grace, wala kang mortal na kasalanan. Tandaan natin, idolatry, yung mga anting-anting, ay mortal na kasalanan yan. So tuloy natin mga kapatid. Nganong mo gamit man ana, nga bawal man kahana. Iya ra. Bakit daw umano gagamit na bawal man umano ang paggamit ng ganyan? Kung talagang ikay Katoliko, una, hindi bawal sa Katoliko ang mga sacramentals. At kung ikay Katoliko, ang mga sacramentals ay hindi anting-anting. Diba? Si Father Jose Francisco Siquia, sabi niya. Okay. So remember, very important yung sacramentals because not only the sacramentals assist the sacramentals assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like holy water, etc., assist the sacrament of confession. Okay? Kaya nga, very important. Kapag ako, 10 taon, hindi ako nagsisimba, I am in the state of sin for 10 years, unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties. Now, I go to confession, and also my soul belongs to the devil. Ayun, ako'y nagkumpisal. What will happen? The Lord forgives me. My soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang. Ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So many challenges, so many obstacles because the spirits are still attached to the person. That's why that is where the sacramentals are very important. Don't underestimate being in the state of sin for a long time. That's why kaya nga kapag binibinyagan niyang ang isang bata, di ba dapat kapag nabinyagan ang isang bata, dapat pure na. Bakit kailangan pa ng exorcism? Okay. Ang bahagi ito, ating sasagutin mamaya sa punto por punto mga kapatid. Medyo mahaba itong kanyang pahagyag. Sabi ni Juni Igjerna, Andres Bonifacio, may anting-anting. Din at si Jose Rizal. Kahit si Marcos, senior, na nakapunta ako doon sa Lawag, no? Diocese. Pinuntahan namin kasama ni Father Danilo, Father Sis Abigail Pascual, Fernando Pascual. Kita ko talaga yung mga anting-anting ni Marcos. May mga anting-anting para si Marcos. Kaya nga, dapat natin ituro na ang paggamit ng anting-anting sa Catechism of the Catholic Church, malinaw yan, ay idolatry. Yun ang tunay na pagsimba ng Diyos-Diyosan.
full volume, Bluetooth speaker ko para marinig sa mga nominal Catholic dito sa amin. Grabe, si Elpidio Acosar, full volume daw umano para marinig sa mga nominal Catholics. Okay, maraming salamat. Sa susunod, ipagpatuloy natin ito mamaya mga kapatid. Ito yung inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli, bye-bye po.